At ayan po, ayan daw po ay maglalaba muna si Tita Ago at ako daw po ang magbo-voice over. at siya daw po ay medyo nahihiya pa. Sabi ko ikausapin lang. Sabi ko nga po ay kausapin lang po kayo ay nahihiya daw siya. Siya po muna ay magmamano-mano ngayon at yung aming pinagsasalit-salita na washing ay sumuko na. Sa dami ng gumagamit. Ilang bahay gumagamit? 1 to 4. 4 na bahay gumagamit. Ayun ngayon ay sumuko na po siya. Unahin muna natin yung mga puti para wala nga namang decolor. Hindi lang yun. Namuti-puti yun. May galingan mo dyan ha. Maputi mo mabuti ha. Ito ko yung uwi na. Kaya mo na yan. Kailangan nang maglaba at puno ng labahan. Puno na yung lagayan ng labahan. Wala na yata masuot. Wala ka dyan. Yun, ayan po ako magsasampay na. Anlaw muna. Anlaw muna. Ayan po, dumating na si Balat, si Junjun, galing silang laot. Ano man? Wala kang wali. Walang huli? Ayan. Uy, nag-ulam. Ayan o, pwede na yan. Ayun na yung video mo din. Galing. Nalibre sa ulam. Libre sa ulam. Naglilinis po muna tayo ng isda. Yan po ibigay ni Tito Ninyo at saka ni Tito Intoy. May libreng ulam na naman po tayo. Isa na natin.
tapos na po nating linisan itong isda. Ito po ilalagyan ko na po ng asin at ating ipipirito. Nakalibre na naman po ng ulam. Dahil sina Tito Ninyo at Tito Intoy lumao. Mamaya po yung ating ipiprito na lang po. At mamaya darating na rin po yung estudyante ko, si James. Paborito niya ito. So, yan, patluto na rin po itong aking pinarito. Ayan natin. At ito naman pang munggong ulam namin sa tabi ay ininit ko na rin po ito. Isa sa na sama ko. Sinintay ko lang po si James para kami tapatin niya. Yan po. Tapos na po ang ating isda. Pinirito. Yan po ay kumakain na po si James. Kami lang pong dalawa ngayon ang kakain. Dahil si Tito Deo po ay gumawa ng bahay ng mama ni Bal. At si Tita Saning naman po ay nakakain na rin po. Anong ulam mo na? Isda. Isda. Paborito mo ba yan? Opo. Yan pong isda na yung prito ay paborito po ni James. Kaya pag yan po yung ulam namin ang dami niyang kinakain. Nakakain isda. Mamaya naman po ay papasok na rin po siya. Ayan po, tapos na po ako maglaba. Ayan po, kakatapos ko lang din magsampay. Ayan pa. Ang dami. Ay, ano yan, baka mamaya naman po ay umulan. Ay, sayang lang yung aking sasampay. Ito po wala yung halaman ni Tita Saning na pandakaki daw po. Sabi ko po sa kanya, huwag niya pong tanggalin sa harap ng bahay namin at pamana na lang niya po sa akin. Po. A few moments later. Ngayon naman po ay dito po tayo sa bahay ng Mama ni Bal. Gagawa muna tayo ng bahay na pinapatayo. Ito po, kami rin po ang nagbako niya, nila Tito Ninyo, ni Manong, saka ni June Adventure. Yan po, kasama ko si Jonathan. Bali, pang 9 na araw pa lang po akong gumagawa dito. Putol-putol po dahil po sa maulan.
4 days at pang 9 days pa lang po. Yan po, may CR, may deposito na rin po ng CR yan. Yan po si Jonathan at may kasama po ako na isang helper. So ngayon po ay wala pong hollow block, kaya po kami ay wala pa pong deliver. Inaantay pa lang po namin yung hollow block. Sige po One eternity later. Yan po gagawa si James ng kanya assignment. Ayun po ipababasahin natin siya. Ang alaman ng paglikha sa mundo. Noong unang panahon, kalangitan at kalagatan lumang ang makikita sa kalawakan. Dalawang banhala at kanilang mga anak lamang ang naniraan dito. Si Kapitan ang bathala ng langit, anak niya si ulap, si dagatan naman ang bathala ng karagatan, anak niya si alon. Ipinakasal nila ang kanilang mga anak upang sila'y magkalapit. Apat ang naging anak na Ula at Alon. Sila ay sinalupa araw, buwan at tao. Sila ay lumaki sa pangangalangan nila lolo, kapitan at lola dagatan. Isang araw, habang nagbabatuhan ng mga kupol ng ulap at mga alon, ang magkakapatid ay tamaan si lolo, kapitan at lola dagatan. Sila ay nagkulan. Kinailangan nilang umuwi at magaling sa kanilang tahanan na takot ang magkakapatid na baka nagalit sa kanila si na lolo at lola, kaya isipan nilang awitan ang mga ito. Una nilang pinuntahan si lolo, kapitan. Pinakiusapan nila ang hangin sa buksan ang pintong tahanan nito sa langit. Gumihala
ang paghihirap ni Kapitan dahil sa ganda ng kanilang pilit. Walang ano-ano bilang kumilat at kumulog ng malakas. May bulang apoy na sunod-sunod na tumama sa kalangitan. Ang unang ulang apoy at ay tumama kay lupa. Si lupa ay agad na naging bulang. Sunog ang ikalawang bulang apoy ay tumama kay araw na nilipit siya sa sakit. Hindi namatay ang apoy sa kanyang katawan. Siya ay naging parang bulang may apoy na tamaan din si buwan ng bulang apoy. Siya ay nagkapira-piraso. Si tao naman ay nagtangkang pusasok sa loob ng buhay, pera timaan din ng bulang apoy na hati sa dalawang ang katawan nito at bumagsak kay lupa. Walang nang buhay ang mga apo ng mahanap ni Lolo Kapitan. Labis siyang malungkot. Nalungkot din si Lola Daganat na malaman ang nangyari. Ipinalam nito kinaulap at alon sa huli binuhay nila Lola mga lolo at lola sa mga apo ang kanilang kapangyarihan. Si araw ay naging bulang apoy na nagbibigay liwanag at init sa umaga. Si buwan naman ang nagbibigay liwanag sa gabi at ang pira-piraso niyang katawan ay naging mga butuan. Si lupa naman ay tumubuan ng mga halaman at punong kahoy. Ang kalahati nito tao ay ginawang lalaki at ang kahahati naman ay babae. Ang naging unang tao sa This is a pan. The pan is red. Look at the red pan. The red pan is small. This is a fish. The fish is orange. Look at the orange fish. The orange fish is small. This is a frog. The frog is green. Look at the green frog. The green frog is can't half. This is a quail. The quail is colorful. Look at the color quail. The color quail is colorful. This is a rocket. The rocket is white and red. Look at the white and red rocket. The white and red rocket is big. This is a rabbit. The rabbit is gray. Look at the gray bunny rabbit. The gray rabbit is cute.